Well, isang observation sa kaninang pagtatanong, may layers ng ownership ang kumpanya, ang bahay, pero lumalabas na kayo rin ito. Well, I've never denied that, and that's why I said that I have an interest in that house. But it has to be emphasized na for purposes of search warrants, they have to specify the registered owner ng bahay. Kaya nga po, una-una, dinideny ko po na na-raid yung bahay ko, dahil wala pong search warrant doon sa nangyari. Ang meron lang po, mission order at pag-aresto ng Bureau of Immigration sa 2 Chinese nationals. So mission order po ang nag-cover ng raid. Hindi po raid. Sorry. Ang apprehension po. Kasi ang raid po, apprehension. wala pong search warrant at may abogado naman po yung mga foreigners na nakatira ron, hindi po sila pinapasok because under the Constitution and the Bill of Rights apply also to foreigners, hindi po sila po pwedeng pumasok na walang search warrant. Briefly, Attorney Roque, I'll leave you to just ask a related question sa BI. Mission order lamang daw ang dala at walang warrant. Can you educate a non-law enforcer like me? Yes, Madam Chair. We confirm na during the arrest, the BI used the mission order. Wala pong search warrant. Walang warrant of arrest. All right. So apprehended yung 2 tao at nasa custody ngayon ng PAOK. Yes, Madam Chair. All right, salamat po. Back to Attorney Roque. Can I Yes, Madam can I confirm lang po na your wife, Ms. Myla Roque, is the managing director of Biancham since 2015 ayon sa annual report ng Pag-ibig. Well, she was with Pag-ibig and she was managing director of Biancham, but she resigned. She When resigned. po? I cannot remember exactly when, but as I said, we filed an application to be part of the AFAB property and we appended a feasibility study. Meron pong malicious report sa media making it appear na yun ang kinikita na namin. E yan po ay feasibility study. Dahil requirement po yan ng AFAB kung kayo po ay mag-apply para maging kabahagi ng teritoryo ng AFAB. So dahil po doon, ayaw ng misis ko yung ganyang mga kontrobersiya, sabi po niya, I want out. At kaya nga po, ang nangyari po dyan, talagang nag-withdraw din kami dun sa project na yan because my wife said, I really want out. I want my privacy. No? At yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng change of ownership. At yan din po ang dahilan kung bakit recently, we are now taking moves to reclaim Biancham. No? Except that my wife really says, I want out. And that's also why we are contemplating even a separation of property para malinaw na hindi siya mai-involve sa aking mga business undertakings. The decision was made also because we had business reversals in a solar project kung saan doon ko po iniinganyo yung Whirlwind company, no? And we lost a substantial amount of money in that business transaction. All right. Hanggang kailan managing partner yung asawa nyo sa Biancham? Sandali lang po yan approximately. Because yung investment po namin dyan sa First Bataan actually, and that was the controversy, was before I became congressman. And the controversy came out when I was a newly elected congressman, and that's when she verbalized that she wanted out dahil ayaw niya Anong magaganyan taon sa po pa- yun nung naging rep Siguro kayo? 2016 po ako naging rep dahil So nanalo she- po ako nung 2016 elections. So she would have been managing partner for at least 1 year, from 1 year 2015 lang po to yan, hindi po 2016. nagtagal siya because she really wanted out. In fact, she wanted out of all my business transactions because gusto po niya maging pribadong individual. All right. But gaya ng ipinakita kong Articles of Incorporation, List of Incorporators kanina kay Mr. De La Serna, may incorporators na nakalagay doon, isa rin po si Ms. Myla Roque. Yes, that's Alright. what the document says po. Hindi po yan dinideny. So just to summarize, yung house, all right. Okay, before I summarize, regarding yung pinaplano yung takeover sa Biancham, so ibig sabihin ba, bibilihin nyo yung shares ni AR? Bibilin De La Serna? Bibilihin nyo yung shares ng ibang shareholders?
or kaninong shares or kani-kaninong shares ang bibili ninyo para ma-effect yung takeover? Ang share po ni R is 1 share. Ang tawag lang po dyan, qualifying. Kasi bago po naamindahan ang Corporation Code, kinakailangan meron 5 na directors at 5 incorporators. Ngayon po pwede na pong magkaroon ng one-man corporation. So kaya po yung mga nakalagay po dyan na 1 shareholder lamang, they are what is known as qualifying shares para makumpleto yung 5. Now, ang nangyari po kasi dyan is dahil we were also applying for an AFAB accreditation and at that time sa Kongreso po, nagkaring malaking issue yung pag-aari ni Congressman Florendo sa Tadeco, minabuti na rin po namin na lumabas muna doon sa investment sa Bataan. So nalugi po kami doon pero binalik ang pera namin na wala namang bawas, nawala lang kami ng interes. So yun po ang dahilan kung bakit nagbago po yung shareholdings ng Biancham. No? Pero ngayon po, as we speak and even before this controversy, the papers are being drawn na babalik po ako. No? I'm going to repurchase the shares and I will register it soon. No? Dahil malinaw naman ang gusto mangyari ni Mrs. basta wala siyang kinalaman doon sa mga negosyo na pinapasok ko. So magiging malinaw kung ano yung sa kanya, ano yung sa akin, at para ang isusugal ko lang, to quote her words, is yung sa akin lang at hindi niya isusugal yung sa kanya at sa pamilya. So, ibig sabihin po, i-buy out nyo sina Mr. De La Serna at yung iba pang shareholders para maging one-person corporation na yung Biancham sa inyo na po. Well, actually, napirmahan na po nila lahat ang mga dokumento, no, papunta sa akin, pero hindi pa po kami nagdonotaryo kasi inaayos pa. No? So, hindi naman po one-man corporation yan. Dahil sa totoo lang, kukuha rin po ako ng mga partners. So, magkakaroon din po kami ng reallocation, pero mangyayari po ay babalik talaga po ako dyan. So, just to summarize, yung bahay na naging subject ng mission order para ma-apprehend yung 2 tao na associated sa Pogo Hub sa Bamban, that house is owned by PH2. PH2 is owned by Biancham, and your wife was managing director for about a year of Biancham. Yes po. All yes. right. So we will just do more research on that. And because it is owned by PH2, Madam Chair, corporation under the laws approved by Congress have separate personalities from the individuals constituting the corporation. Sige po. So those are my questions. No, sorry. So just to continue, Attorney Roque, so even after the testimonies of Chair Tenco and Attorney Fernandez, minimaintain nyo pa rin po ba na hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong POGO for that matter? I confirm that 100%. And the reason po is, dala-dala ko po ngayon ng mga dokumento. Alam niyo po, ang attorney-client relations, kinakailangan po yan magkasundo ang partido because it is the highest fiduciary relationship. Kaya nga po yung tinatawag na attorney-client privilege, miski dito po sa Kongreso, hindi nyo mapapakontep kapag na-invoke yung attorney-client privilege. At sa totoo lang Within po, certain limitations, of course. at sa totoo lang po, sana kinuha po ako ng Lucky Star na abogado. Bakit po? Dahil yung raid sa PORAC, unconstitutional po yan. Nag-raid po sila, kumuha sila ng warrant of arrest galing sa Bulacan judge outside of jurisdiction. Excuse me, sige. well, Hindi natin ano ini-investiga yung raid. We are investigating yes, the ma'am, but I'm POGO. just saying So, kasi- please just make your answer mabilis to lang this po. short. Kasi Yes. it was actually just a yes or no Ma'am, question. but ma'am, let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenco,
Attorney Fernandez of PAGCOR, and other resource persons. So the resource person will not impute any insinuation to the chair. Will please just answer the questions. The chair has given the resource person Your Honor, leeway then, to answer in the the, questions. in the So interest of please answer fairness, properly. may I be allowed to dispute then the statement of the prior resource persons? We will get to that in the Okay, course so of the question questioning of again, the Madam Chair, is? Do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any POGO for that matter? I maintain, as an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines, that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. Alright. Pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa POGO sa PORAC. Yes or no Totoo lang po yun, nakipag-meeting Okay. ako, but as I said, ang aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary, and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Yes, Kasi iba please po do yung that. usap-usapan Thank you. lang, iba kapag notaryadong dokumento. Okay. And definitely, yung pagtestimonya ng ibang mga resource persons ay hindi rin lamang usap-usapan at may mga sinasubmit ding dokumento. Otherwise, the committee would not bother inviting them again and again to Madam, the hearings. Excuse me. I just like to ask the next question. So, ang topic ng mga meeting at pag-uusap nyo sa PAGCOR, and in fact, mga pag-follow up nyo sa PAGCOR, ay utang ng Lucky South 99 ng mismong POGO. Tama po ba? Yes Tama or po no? yun. Alright, salamat. So, hindi lang talaga Whirlwind, Lucky South 99 din. Pwede ba ho So, mag-explain? Pwede naman po. Okay, kasi po ang Whirlwind is not only the lessor, they're also the service provider. Now, I appeal now to the officials of PAGCOR. Siguro kayo po mag-explain kung anong ginagawa ng service providers, including Chair Andrea Dominguez, because I had an opportunity to work with Domingo her. Domingo, no? Ang service providers po, sila talaga ang nagbibigay ng lahat na kinakailangan ng mga POGO operators, kasi POGO operators po, lahat yan Chino. Hindi po yan nag-i-Ingles. Kaya nga po meron silang mga representative sa PAGCOR. Dahil sila mismo, they have no ability to communicate dahil nag-establish na nga sila ng mga independent POGO hubs. So ang pagkakaintindi ko po talaga, trabaho po ng service provider na magbigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente. Alright, attorney. Salamat.